Mga kababalaghan at katatakutan, mga kaibigan ng dilim, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa ating munting tahanan ng lagim sa YouTube, ang Creepy Pinoy Stories. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga nakakakilabot na kwento. Sa bawat pagpatak ng oras, lalo lamang nadadagdagan ang ating koleksyon ng mga kwentong bumabalot sa gabi ng hiwaga at misteryo. Kung ikaw ay uhaw sa mga kwentong magpapabilis ng iyong pulso at magpapalakas ng iyong hininga, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Sa pagiging bahagi ng ating lumalagong komunidad, ikaw ay magiging unang saksi sa mga orihinal na Tagalog horror stories na inihahandog namin sa bawat upload. Kaya't sumali na at maging isa sa mga adik sa kwentong nakakapangilabot. Sa ating kwentong paggising sa bangungot, susundan natin ang nakapangingilabot na paggising ni Leo sa isang hindi pamilyar na kwarto. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Ano ang hiwaga sa likod ng mga patak ng dugo na nagtuturo palabas ng kwarto? Bakit walang sugat si Leo ngunit tila mayroong panganib na nag-aabang? At sa kanyang pagtuklas sa loob ng isang tahimik na bahay na napapaligiran ng malawak na palayan, ano ang mga lihim na kanyang matutuklasan na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman? Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa dilim habang dahan-dahan nating binubuksan ang mga pinto patungo sa hindi inaasahang katotohanan. Huwag bibitaw dahil ang bawat sandali ay mahalaga sa pagbubunyag ng nakakagimbal na wakas ng bangungot na ito. Narito na ang simula ng ating paglalakbay sa kadiliman. Nagising si Leo sa isang kwartong hindi pamilyar. Ang sinag ng araw ay sumisilip sa siwang ng kurtina, naglalaro sa kanyang mukha. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Saan ako? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang bumabangon mula sa kama. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naghihinagpis sa isang hindi maunawaang takot. Tumayo si Leo at pinagmasdan ang paligid. Ang mga kasangkapang hindi niya pag-aari, ang mga dingding na may ibang kulay at ang kakaibang amoy ng silid ay nagtulak sa kanya na isiping siya ay nasa ibang lugar. Anong nangyari kagabi? Tanong niya sa sarili habang naglalakad siya papalapit sa bintana, sinusubukang hanapin ang pamilyar na tanawin ng kanyang sariling tahanan, ngunit wala siyang makita. Habang pinipilit ni Leo na alalahanin ang mga pangyayari ng nagdaang gabi, naalala niya ang piging para sa kanyang obra kasama ang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Ang piging ay puno ng tawanan, pagbati at pagdiriwang. Dapat masaya ang gabing iyon, aniya, habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng musika at halakhak. Nang subukang alalahanin ng pag-uwi, isang blangko ang sumalubong sa kanyang isipan. Hindi niya maalala kung paano siya napunta sa hindi kilalang lugar na ito at hindi niya maramdaman ang sakit ng isang hangover. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkabalisa na tila may nakatagong panganib sa bawat sulok ng kanyang bagong realidad. At sa kanyang paghahanap ng kasagutan, isang bagong misteryo ang naghihintay na matuklasan. Nang magtangka si Leo na tumindig mula sa kama, napansin niya ang mga patak ng dugo na nagtuturo palabas ng kwarto. Ang kanyang puso ay lalo pang bumilis sa pagtibok. Diyos ko, ano to? Bulalas niya habang sumusunod sa landas ng dugo na humahantong sa pintuan. Dali-daling sinuri ni Leo ang kanyang katawan para sa anumang sugat, ngunit wala siyang nakita.
Walang bakas ng sugat sa kanyang balat, walang dugo sa kanyang damit. Kung hindi ako ang nasaktan, sino? Tanong niya sa sarili habang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nagsimulang maghanap si Leo ng telepono upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya ito makita. Ang mga drawer at estante ay walang laman, walang teleponong nagtatago. Kailangan ko ng tulong, aniya, halos hindi na makahinga sa pagkabalisa. Nang magpasya si Leo na humingi ng tulong sa labas, napagtanto niyang siya ay nasa gitna ng isang malawak na palayan, malayo sa kabihasnan. Ang bahay ay napapalibutan ng mga puno at halaman, walang kapitbahay sa malapit na maaring tumulong. "Nasaan ako?" tanong niya sa walang hangin habang unti-unting bumabalot sa kanya ang realisasyon na siya ay nag-iisa sa isang lugar na hindi niya alam. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging takot, isang takot na nagbabadya ng mas malalim pang kadiliman na naghihintay sa kanyang pagtuklas. Bumalik si Leo sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ang tahimik na bahay ay tila nagtatago ng mga lihim na hindi pa niya natutuklasan. Sa bawat silid na kanyang binubuksan, umaasa siyang may makakasalubong na may sagot sa kanyang mga tanong. Ngunit ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang malamig na hangin at ang katahimikan na mas nakakabingi pa sa anumang sigaw. Isa-isang binuksan ni Leo ang mga pinto, tinatawag ang hindi kilalang tao na maaaring nasa loob ng bahay. "Hello? May tao ba dito?" Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga pader, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang tinig ay nagiging mas malakas at mas desperado sa bawat kwartong walang laman. Habang nasa kusina, narinig ni Leo ang tunog ng isang truck na huminto sa labas ng bahay. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. "Sino diyan? Anong kailangan mo?" sigaw niya, ngunit walang tugon. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at takot sa kung anong maaaring mangyari. Sa takot, nagmadali si Leo na maghanap ng ligtas na lugar at natagpuan niya ang bukas na pinto patungong basement. Ang hagdanan ay nilamon ng kadiliman at siya ay dahan-dahang bumaba. Ang bawat yabag ay puno ng pag-aatubili. "Kailangan kong magtago," bulong niya sa sarili habang pababa sa madilim na hagdanang tila walang katapusan. Pagkababa sa basement, narinig ni Leo ang pagbukas at pagsara ng pinto sa itaas. Ang boses ng isang lalaki ay umaaling-aungaw. "Mahal, nandito na ako at may sorpresa ako para sa iyo." Ang puso ni Leo ay lalo pang bumilis. Hindi niya alam kung sino ang lalaking ito at kung ano ang kanyang balak. Naghanap si Leo ng mapagtataguan at nakita niya ang ilalim ng isang lumang mesa na puno ng alikabok at mga kagamitan. Doon siya nagkubli. Ang kanyang hininga ay pilit niyang pinipigilan, umaasang hindi siya matutuklasan ng misteryosong lalaki. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa ilalim ng mesa na puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mesa nakita ni Leo ang isang kalawanging pamalo. Naisip niyang ito ang kanyang gagamitin para makatakas sa hindi inaasahang sitwasyon. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa malamig na bakal. "Kailangan kong maging handa," aniya sa sarili habang pinakikinggan ang bawat galaw sa itaas. Ano kaya ang sorpresang dala ng lalaki at para kanino ito? At saan hahantong ang pagtatago ni Leo sa madilim na sulok ng basement?
Ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay malapit ng mabunyag, ngunit hindi niya alam na ang mga ito ay magdadala sa kanya sa isang nakakagimbal na katotohanan. Nang magbukas ng ilaw ang lalaki, agad na napuno ng liwanag ang madilim na basement. Sa gitna ng silid, nakita ni Leo ang isang babae na nakahiga sa isang mesa. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at maputla, tila isang estatwang walang buhay. Ang lalaki na may maingat na kilos ay sinuotan ng babae ng puting damit at naglagay ng singsing sa daliri nito. Hindi gumagalaw ang babae, hindi humihinga, at sa kanyang mga matay wala ng kislap ng buhay. Nang magtangka si Leo na kunin ang pamalo na kanyang napansin kanina para ipagtanggol ang sarili, bigla niyang naramdaman na wala ito sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay lalo pang bumilis sa pagtibok. Ang kaba ay humigop ng lakas mula sa kanyang mga binti. Ang lamig ng hangin sa basement ay tila yumakap sa kanyang balat, nagdala ng panginginig na hindi lamang dulot ng takot kundi pati na rin ng kamatayan. Ang mga susunod na sandali ay magbubunyag ng katotohanang magpapagulo sa kanyang isipan at maghahatid sa kanya sa dulo ng kanyang bangungot. Nang humarap ang lalaki, tila bumalik sa alaala ni Leo ang mukha nito. Nakita niya ito sa piging bilang isa sa mga naglilingkod. Ang kanyang isipan ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga alaala ng nagdaang gabi na parang mga piraso ng puzzle na nagkakabuo-buo. May mga bahagi ng gabi na malabo pa rin sa kanyang alaala, ngunit naaninag niya na ito ang nagdala sa kanya sa truck na tila isang alaala ng bangungot na hindi niya matakasan. Sa huli, isang nakakabiglang pagbubunyag ang naghihintay kay Leo. Napagtanto niya na siya pala ang nawawalang tibok ng puso nang makita niya ang sariling katawan na nakaupo sa silya na may sugat sa ulo. Siya pala ang tunay na biktima sa bangungot na ito. Ang lalaki ay lumapit sa kanyang katawan at nag-umpisang maghanda para sa isang seremonya na hindi maunawaan ni Leo. Ang kanyang diwa ay lumutang, napako sa tanawin ng kanyang sariling wakas, habang ang dilim ng basement ay muling bumalot sa kanya. Nag-aanyaya sa kanyang sumama sa isang daigdig na hindi na niya maaring takasan. Mga kaibigan ng dilim, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang bangungot ay maaaring maging realidad. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutan i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga adik sa takot at suspense sa susunod na pag-upload. Naway makasama ko ulit kayo. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat. Baka ang susunod na bangungot ay sa iyo na.